Isang ina mula sa Ormoc, Leyte, mag-iisang buwan ang nangungulila sa kanyang unika iha. Bakit hindi nyo talaga yung bata kung kanina nyo gusto pumunta? Bakit naman po ganito yung ginawa? Namimiss ko po yung bata. Sa kabila ng isang kasunduan, hindi na raw ibinalik sa kanya ng dati niyang kinakasama ang kanilang anak mula nang magbakasyon nito sa Maynila noong Pasko. Gusto ko po sana, na kahit pa paano yung anak ko, gusto ko po sana meron siyang father na nakikita. Like, meron po siyang ama na parang buo po yung family. Sa kanyang pagpupursiging mabawi ang kanyang anak at bayawi ng Leyte, ang dalagita, tila lumayo na ang loob sa sariling ina. Wait lang po, wait lang. Nag-explain pa po ako eh. Sigaw ni Jocelyn, "Anak! Bakit ka nagkaganyan?" Isang ina mula sa Ormoc, Leyte, nangungulila sa kanyang only child. Mula kasi nang hiramin ng kanyang ex-partner ang kanilang anak, abay, mukhang wala na raw itong balak na ibalik sa kanya ang bata. Ang dapat sana'y bakasyon lang ng mag-ama. Mauwi na ba sa agawan ng kustodiya? Mula sa Ormoc, Leyte, lumipad pa Maynila si Jocelyn Dovis para sa isang mahalagang misyon. Bitbit ang isang kasunduan sa pagitan niya at ng ama ng kanyang anak. Desidido si Jocelyn na mahanap at makausap ang mag-ama. Sobrang hirap po nung naramdaman ko po na gustong-gusto ko pong puntahan agad yung bata or hanapin. Tinatanong ko po yung address kung nasaan po. Ayaw niya pong ibigay. Kwento ni Jocelyn, December 19, 2023. Dumalaw sa Ormoc City ang dati niyang karelasyon at ama ni Patricia na si Elvin Ordin para hiramin ang kanilang anak. So, hiniram niya po ito for Christmas and New Year. Yun po yung pangako niya sa akin na ibabalik niya po after ng New Year yung bata. Sa akin po, para lang po magkaroon ng bonding sila ng bata, inalaw ko po yun. Sa kasunduan nila Jocelyn at Elvin na pareho nilang nilagdaan sa kanilang barangay hall sa Ormoc, nakasaad na ibabalik ni Elvin si Patricia ng January 3, 2024. Pero anong petsa na? Hindi pa rin isinosoli ni Elvin si Patricia. Binigyan ko pa po siya ng 2 days allowance. Sabi ko, sige, pwede ka pang magstay until 5 kung meron pong problema or ano, pwede pa until January 5. Kaya inantay ko pa rin po siya hanggang January 5. Tinext ko, sabi ko, ibalik mo yan. May school yan. Papasok na yan sa school. Huwag mo nang tagalan. Ayon sa Family Code of the Philippines, kapag hindi kasal ang mga magulang tulad ni Jocelyn at Elvin, dapat nasa kustodiya ng biological mother ng kanilang anak. Kaya naman si Jocelyn, desididong ipaglaban ang kanyang karapatan. May possibility po na Yung nandiyan po sa loob. Kasama ang resibo, nagtungo si Jocelyn sa isang talyer sa Bacoor, Cavite kung saan nagtatrabaho si Elvin. Possible po na makita dito si Bob, yung ex-partner ko po before. Kasi dito po siya nagtatrabaho. Hindi po siya nandito ngayon. Sumunod na pinuntahan ni Jocelyn ang isa pang talyer sa Las Piñas City. Yun po yung pangalawang shop. Doon din po siya nagpa-part-time magtrabaho po. Wala ang mekaniko. Sa telepono na lang ako nag-uusap. Elvin and Patricia, where na you? Ang last stop ni Jocelyn, ang bahay ng nanay ni Elvin. Sobrang kabang-kaba po ako na gustong-gusto ko na pong pasukin. Kaso yun nga po, meron po tayong process na kailangan sundin. Sure po ako, malakas po yung kutob ko na nasa loob po yung anak ko. Kaya naman si Jocelyn, nagpa siya ng dumulog sa barangay kasama ang resibo. Bit-bit ang mga resibo tulad ng birth certificate at pinirmahang kasunduan. Ipinaliwanag ni Jocelyn sa kawani ng barangay ang kanyang pakay. Hindi lang po ito yung ginawa niya po eh. Pangatlo na po ito. So, kung 3 times na? Yes po. Yung baby pa po, nabawi ko po yun. Kasi, syempre, siguro takot po siya kasi below 7 years old, nabawi ko po. Yung 2021, yun po yung pinaka-worst na hirap po akong bawiin talaga kasi halos iban niya po ako sa Rio. Hindi po ako makapasok noon. Ito po yung pangatlo na hindi ko na po makontak yung anak ko, na umiiyak po ako ng Christmas at New Year. Dahil hindi ko po makontak December 25, kahit magpadala lang po ako ng gift, hindi na po makontak yung bata. Agad namang umaksyon ang Barangay Talon 1 kasama ang resibo. Sinamahan ng mga opisyal ng barangay si Jocelyn sa bahay ni na Elvin. Humarap ang ama ni Elvin pero si Lolo mukhang ayaw pang sabihin kung nasaan ang kanyang anak at apo. Wala sila dyan, oh. Di balik na lang kayo bukas. Walang tao dyan. Tawagan na lang. May number po ako ni... Yes po. Bausi po ito sa Bausi. Nandyan po ba si Sir Elvin? Nakasabi na po kami. Nakati po na lang ng
Mag-aantay na lang po kami dito ngayon. Ilang saglit pa, dumating na ang mag-ama. Agad silang pinagharap sa barangay ng Violence Against Women and Their Children o VAUSI officer. Ang paliwanag ni Elvin, hindi naman daw niya pinipigilan ang anak na umuwi sa Ormoc. Ang say naman ng kanilang anak na si Patricia. Mas nafe-feel ko po na kahit malayo po yung papa ko po, mas nafe-feel ko po na mahal po ako ng papa ko po. So, ayaw mo nang sumama. Ayoko na po. Pero kasi ang nagsusupport yata, sino ba nagsusupport? Nagsusupport po sa akin po. Nagsusupport. Sa ngayon po, nagbibigay naman po si Bob. Nagpapadala po. Papadala naman po. Nung bata pa po ako, si papa ko po Hindi. talaga po nagsusupport po. Hindi. Simula nung pinanganak ka, wala si Bob, kahit lang din. Kahit ano. Ayan, Opo. ma... Kailangan ko magtrabaho para may panggatas ka. Paano yung panggatas mo, paano yung diaper mo, walang suporta pa noon. Kailan lang ba siya nagparamdam? Kaya kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko magtrabaho, paano mabubuhay ka? Wala siya eh, nagtago siya eh. Kailan lang siya nagpakita? Kaya kailangan ko mawala, magtrabaho. Yun ang single mother eh. Pero hindi ko winawala yung effort niya na gusto niya maging part, kaya nga pinapahiram kita eh. Kaya inaalaw kita. Pero sinabi ko sa'yo, di ba, huwag mo akong i-stress. Dahil alam mo nagtatrabaho ako para masuportahan yung mga pangangailangan. Natural, disiplina kita. Wait lang po, wait lang. Nag-explain pa po ako eh. Dapat po kasi pag nagdidisiplina, hindi po ganun po. Dapat pinapakinggan mo muna side namin. Dapat hindi ka na lang po yung gusto mo na lang. Dapat sundin namin. Kasi ang hirap po pag ganun. Nabubugbog ka ba? Napapalo ka ba? May Verbally po, emotionally po. mura ka? Ano ang salitang sinasabi sa'yo para ikasama talaga ng kalooban mo? Yung the way niya po kasi pag hindi po nasusunod po yung gusto niya po. Parent po kami, hindi po. Parent, you have to obey your parent. You have to respect your parent. Walang parent na perfect. Para matapos na ang pagtatalo, tinawagan na ng VAUSI officer ng barangay ang Women's Desk ng PNP Las Piñas City para humingi ng rekomendasyon. Kalaunan, nagkasundo na rin ang dalawang panig na ibalik si Patricia sa kanyang ina. Sumama ka na kay mami. Nitong Huwebes, ipinatawag ng DSWD Las Piñas City sina Jocelyn at Elvin. Dito, napagdesisyonan na dapat manatili kay Jocelyn si Patricia dahil may sapat na kakayahan naman daw ang ina na buhayin ng bata. Salamat po sa tulong po ninyo, sa resibo po at saka sa inyong sir email na natulungan niyo po akong safely po na nabawi po yung bata. Titignan pa raw ng DSWD Ormoc sa Leyte ang sitwasyon ni na Jocelyn, Elvin at Patricia para magkaroon ng huling desisyon kung kanino talaga dapat mapunta si Patricia. Pero sa ngayon, bukod sa karapatan, kinikilala ng mga social worker ang kakayahan ni Jocelyn na buhayin at palakihin ang kanyang anak ng maayos. Sa kabila ng lahat, tanging ang kapakanan at best interest of the child ang kailangang isaalang-alang.